Tayo ritong repair na active module. Tinakpan ko yung logo. Aeon 15 na active speaker ito. Okay? 2 piraso ito. Ang may-ari nito ay taga Santa Quiteria, Caloocan. Okay? 2 piraso ito eh. Ito muna unahin natin. Ang issue daw, kaya nila rito sa atin, maugong daw or may ugong na lumalabas. Kahit wala pa siyang audio input, meron na siyang ugong. Okay? Kaya ito yung mission natin, 40 days. 40 days. 40 days video. Hindi na dinala yung buong katawan o kasama yung box, hindi na. Yung module na lang dinala rito sa atin. Okay, ngayon kinabitan ko na ng speaker ito para matesting natin. Itong speaker na to, alam ko pang sub ito eh. Pang sub, ito naman yung pang high. Tapos meron siyang dividing network dito or active na crossover. Okay? Ngayon naka-plug in na yun doon. Parinig ko na lang sa inyo na may ugong na siya. Okay, totoo. Ayan, naka-valve na. Oh, ayan oh. Pag relay niya is magkakaroon siya ng ugong. Kadalasan kapag ganung issue yung mga ugong, kahit anong mga amplifier, power amplifier man yan, integrated amplifier man yan, class D, kadalasan dyan ay kung kulang sa ground, yung capacitor is lumobo na or bloated na or putol yung paa. Tulad nito, pan-check up nito, ito parang bloated ito. Parang bloated itong capacitor niya. Ali naka-mono, tapos maghiwalay lang yung high niya, hiwalay lang na dividing network. Okay? Tanggalin ko muna itong capacitor oh. Tanggalin muna natin yan para ma-check natin kung lumobo siya. Baklas ko na yung amplifier. Ito kasi yung pinaka-amplifier niya. Amplifier, dividing network or passive crossover. Ito yung sa may input niya, and then supply ng mga control. Tapos ito naman yung tone control. Ito yung sa display naman niya. Ayan. Para pakita ko sa inyo yung mga board. And then ito yung power supply niya. Maliit lang. Mababa lang naman na watts to eh. Ngayon, ito bloated nga siya oh. Bloated yung capacitor. Ayan, bloated siya. Siguro nahahato ni busing yung base nito. Tapos, siyempre maliit lang yung capacitor. Hindi kinaya. And siguro sa katagalan na rin. Ito bloated siya. Ang value nito ay 80 volts by 4,700. Try natin kung may makuha tayong ganitong klaseng capacitor. Try ko. Sana may makuha. Kung wala, edi lagyan na lang natin ng mga, sana kasya yung kan dito, yung 663 volt. Ay, hindi pala pwede. Kasi 80 volts pala ito. Try natin. Bahala na kung anong diskarte gagawin natin dito. Basta ito, bloated na siya oh. 80 volts pa lang kailangan dito. Hindi baling tumaas pala ng 100. Alas ko na rin yung capacitor. Ito, bloated talaga siya oh. Yan oh. Tingnan nyo, na-deform na oh. Oh, di ba? Hindi na siya pantay oh. Lalo ito, oh. Na-deform na siya. And then alog na. Alog na, matunog na oh. Ngayon, ang value nito is 80 volts by 7, 80 by 47 lang. 80 volts by 47 lang. Ngayon, wala tayong pamalit nito. Wala tayong pamalit nito. May pamalit tayo rito 80 volts na 10,000 microfarad na mas okay yun, na mas okay. Ang problema, hindi siya mag-shoot dito. Di ba? Hindi mag-shoot. Hindi siya mag-shoot dito. Ano gagawin natin? Di ba? Oh, hindi siya mag-shoot. Ang gagawin natin, ito yung pamalit natin. 80 volts by 10,000 microfarad. Oh, ito. Ngayon, wiring na lang natin. Discarding technician na lang kumbaga. Awkward man siya tingnan, pero gagawin at gagawin mo yan para mapagana lang yung unit. Awkward man siya tingnan, pero mas okay pa ito. Kasi 10,000 microfarad ito. 10,000 microfarad ito. Ito na lang natin siya oh. Yan, dito na lang. Tapos, dikitan na lang natin yan. Inusog ko lang itong yung transformer nyo. Inusog ko lang ng konti. Okay? Ngayon, wiring na lang natin. Yan, wiring natin to papunta dito, tapos sa my board. Okay, balikan ko kayo kapag na-wiring ko na. Inusog lang natin ito. Inusog natin ng konti yung transformer para mag-shoot itong capacitor natin. Tapos, ito yung board niya. Wiring lang natin. Yan, take note guys ha, pag wiring, may sign naman siya oh. Kung positive, positive siya. Kung negative, negative. Tapos, yung gitna niya, yan magiging center top niya or magiging ground niya. Tapos, same lang din naman dito. Negative and then positive pagsamahin mo para magiging center top or ground niya. Hindi magandang balita.
Hindi maganda balita kasi tinisting ko na ito. Naglagay na ako ng speaker dito. Maugong pa rin. Tingin ko may problema pa yung pinaka-amplifier nito bukod dito sa may capacitor. Or dahil siguro nasa lumubo yung capacitor, hinataw, nabitin, may nadali na parts. Okay? Tingnan nyo. Hindi ko na kinabit yung speaker ko kasi maugong. Baka mamaya masira yung speaker ko. Ngayon, naglagay na lang tayo ng tester. Tingnan nyo, may DC out to. Laki. Or taas ng voltahe na lumalabas dito. Ito muna yung pwesto natin. Dito ako naglagay sa may base to, whopper ito eh. Yung ito kasi pang high to eh. Pansinin nyo, on natin. Oh, taas oh. Ang taas. Grabe, oh. Pero hindi naman umilaw yung bulb. Mataas yung DC nya. Hindi maganda yan. Ugong talaga yan. Although tinanggal ko na yung tinanggal ko na yung input. Ayun, nakaangat na ito. Yan, galing to dito sa may tone control eh. Papasok sa dyan, tinanggal ko na. Meron pa rin. Okay, gawin natin dito eh. Troubleshoot natin muna ito. Troubleshoot natin Kaya pala may DC out siya. Pero pinagtataka ko talaga eh. Bakit may DC out? Yung relay is nagre-relay pa rin. Hindi siya aktibo. Ito sira oh. Dalawang A940, isang C2073. Ayan oh, pinalitan natin kaya ang haba ng paa oh. Tatlo yan, bago yung mga drive niya. Ayan, ito bago oh. Kumpara mo sa isa, itong itim, buo ito. Yung isang C2073 buo ito. Ngayon, pakita ko sa inyo Mga leak siya. Sana ma-check natin ng maayos dahil one man game tayo. Ito A940 ito eh. Kailangan ikutin natin. Basta mga leak ito. Ito dito. Tapos dito. Oh, meron oh. Dito, sira ito. Dito sa gilid. Dapat dito wala to. Kanya meron pa rin oh. Oh, ito sira ito, isa. Pasensya na kayo hindi ganong mahirap kasi one man game tayo. Ito sa gitna, tapos dito sa gilid oh, meron din oh. Dapat wala yan. C2073 yan. Ito naman dito good. Dating dito good. Ikutin natin. So dito may palo, gitna. May palo, tapos dito oh, meron din palo ulit sa gitna oh. Halos pares yung reading nila. Bago lahat, buti may mga stock tayo nito. Yan, basta check nyo lang kung sakali may encounter nyo yung ganito Kasi nagtataka tayo, napalitan na natin yung capacitor eh. Bago na yung capacitor. Ito guys, baka sabihin nyo, di buo pa yung capacitor. Lubo talaga siya oh, buntis oh, tingnan nyo diba? Buntis talaga siya, hindi na malug ito. Hindi lang marinig. Ngayon, okay, naging normal na ito. Pakita ko sa inyo, kailangan ko ng ito, speaker din kasi ito, speaker out din ito eh. Ngayon, pakita ko sa inyo ito, lagay ko sa dito. Tapos isang test prod, lagay natin dyan. O, yan. Lagay na siya dyan. Ito, tabi muna natin to. Pansinin nyo yung ilaw baka sabihin nyo hindi gumagana. Ayan o. Buo na to. O yan, nag-trigger ang relay. O, wala na siya o. Wala siyang DC. Okay. O yan, nag-trigger siya. Okay na to, normal na. Normal na ito. Nahirapang siya ko, wala tayong holder. Ngayon, sige okay lang basta sinasabi ko, di naman tayo nagsisinungaling in case na may encounter nyo lang, o check nyo lang yung sinabi kong tatlo na yan or apat. Kasi yung output, buo. Kasi kapag sira yung output, automatic iilaw yung bulb talaga dyan. Itong tatlo lang, isang C2073, isang dalawang A940. Okay? Ngayon putulin ko muna ito. Putulin ko yung mga paa niya kasi babangga din sa ilalim yan. Okay, kung agad ng speaker, ito to. Yan, to speaker to. Tapos ito yung input niya, line. Line ito. Ito naman sa may mic niya. Yan, ito yung display niya. Ngayon, ito, switch on natin may power. Oh, may audio agad. Ayan, may audio na siya agad. Naka-volume kasi may input na to Wala siyang ugong, di ba? Wala na Compare mo sa una na
muugong agad, tapos umiilaw yung bulb natin. Ngayon wala na. Okay, volume natin. Audio na yun. Susurpresahin ko pa sana kayo eh. Nauna, naka-play pala yung natin, yung input natin. Ayan na, working na. Nadali pala itong ito pala oh. Tatlo A940 C2073. Tapos yung capacitor pinalitan na natin, matibay na yan. Ito lumobo or najontis siya. Okay. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung video natin. Naway nakapagbigay idea tayo. Nakala ko lang, kapasitor lang. Ganun talaga. Palitin din naman talaga ang kapasitor niya eh. Or di kayo maaring nasira yon. Nasira yung drive na yan dahil sira na itong kapasitor, di ba? Kaya dahil najuntis na. Okay, ganito yung kapasitor niya, kapasitor na nilagay natin yung 80 volts by 10,000 microfarad na. Ayusin ko na lang yung yung wire nito. Itatali ko na maayos ito. Yan, pagkatapos na lang yung video natin para hindi na siya magiging sayang oras kumbaga. Okay, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na kung sakaling may encounter nyo yung ganitong klaseng unit, di ba? Na may ugong siya, nagpalit na kayo ng kapasitor na buntis na, may ugong pa rin, troubleshoot nyo. Punta kayo dyan sa may amplifier stage nya, check nyo lang. Ito ang akin nakita eh. And the rest dyan, okay naman. May kasunod pa to, meron pang isa. Ito to. Yan, pinalitan na rin nila dati iba na yung kapasitor. Pero may ugong din dyan, may ugong din daw yan. Baka mamaya parehas lang sila ng issue. Okay, maraming salamat sir ng taga Santa Quiteria. Yan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.